Habang abala ang Pilipinas sa pagpapalakas ng depensa nito sa dagat, dalawang mahalagang development ang muling nagbigay ng magandang balita para sa Philippine Navy. Una, formal nang bininyagan ang ikalawang offshore patrol vessel ng bansa. At pangalawa, may panibagong update tungkol sa isa sa pinakamalaking barkong kasalukuyang ginagawa para sa Philippine Navy. Ano nga ba ang kahalagahan ng mga development na ito? Ngunit bago ang lahat, ay kung bago ka pa lang sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan at modernong kagamitan na ating pag-uusapan. Noong ika-26 ng Mayo, formal na isinagawa ng Philippine Navy ang christening ceremony para sa BRP Raha Lacandula o PS-21 sa Naval Operating Base Subic sa Zambales. Ang seremonyang ito ay isang mahalagang tradisyon sa hukbong dagat kung saan formal na ipinapakilala at binabasbasan ang isang barko bago ito tuluyang pumasok sa aktibong serbisyo. Ayon sa Philippine Navy, ang pagbubunyag ay sumisimbolo ng pagnanais para sa ligtas at matagumpay na operasyon ng barko at ng magiging tripulante nito. Pinangunahan ang seremonya ng Philippine Fleet kasama ang iba't ibang opisyal ng hukbong dagat. Ayon kay Rear Admiral Joe Anthony Orbe, ang pagdating ng bagong barkong ito ay patunay na patuloy na ang modernisasyon ng Philippine Navy at nang hangarin nitong magkaroon ng mas mabilis, mas handa at mas epektibong puwersa sa pagprotekta sa karagatang sakop ng bansa. Ang BRP Raha Lacandula ay kapatid na barko ng BRP Raha Sulaiman o PS-20 na formal namang pumasok sa serbisyo noong Pebrero ngayong taon. Ang dalawang barkong ito ay bahagi ng 6 na offshore patrol vessel na in-order ng Pilipinas mula sa South Korean shipbuilder na HD Hyundai Heavy Industries sa ilalim ng kontratang nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 bilyong piso na nilagdaan noong 2022. 4 pang offshore patrol vessels ang inaasahang darating hanggang sa taong 2028. Ang bawat barko ay may habang 94.4 meters, lapad na 14.3 meters, displacement na 2,400 tons at kayang maglayag ng hanggang 5,500 nautical miles. Mayroon din itong maximum speed na aabot sa 22 knots, dahilan upang maging mahalagang asset sa maritime patrol, territorial defense at humanitarian mission. Samantala, may isa pang development na ikinatuwa ng maraming taga-subaybay ng AFP Modernization Program. Isang bagong larawan ang kumakalat online na nagpapakita ng kasalukuyang estado ng unang landing platform dock o LPD na ginawa ng PT PAL Indonesia para sa Philippine Navy. Ang barkong ito ay bahagi ng Landing Docks Acquisition Project na nilagdaan din noong 2022. Bagamat nakaranas ng pagkantala ang proyekto dahil sa ilang isyong kinaharap ng shipbuilder, ay patuloy naman ang konstruksyon nito. Ayon sa mga ulat, inaasahang matatapos at maipapasa sa Philippine Navy ang unang barko bago matapos ang taong ito. Para sa mga hindi pamilyar, ang Landing Platform Dock o LPD ay isang uri ng malaking amphibious ship na ginagamit sa pagdadala ng mga sundalo, sasakyang militar, kagamitan at relief supplies. May kakayahan din itong magsilbi bilang command center sa panahon ng operasyon at maaaring gamitin sa humanitarian assistance at disaster response missions. Ang Philippine Navy ay mayroon ng 2 Tarlac-class LPDs na BRP Tarlac at BRP Davao del Sur na parehong napatunayang mahalagang asset sa iba't ibang military at humanitarian operations. Kapag naidagdag ang mga bagong LPD mula Indonesia, lalo pang lalakas ang kakayahan ng Philippine Navy na magsagawa ng amphibious operations at mabilis na tumugon sa mga sakuna at krisis sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa kabuuan, ang pagdating ng BRP Raha Lacandula at ang patuloy na konstruksyon ng bagong landing platform dock ay malinaw na indikasyon na nagpapatuloy ang modernisasyon ng Philippine Navy. Bagamat may mga hamon at pagkaantala sa ilang proyekto, unti-unti namang nadaragdagan ang mga makabagong barkong magsisilbing pundasyon ng depensa ng ating bansa sa mga susunod na taon. At ang tanong ngayon, habang dumarami ang mga bagong barko ng Philippine Navy, sapat na kaya ito upang matugunan ang lumalaking hamon sa seguridad ng ating karagatan?